Hey wife, okay ka lang? Napakurap-kurap ako sa kabinalingan si Habi. Yeah, okay lang ako. Aakit muna ako sa itaas. Mas gusto ko munang mapag-isa. Ayoko rin makaistorbo kila Liam. Mahina akong sambit. Alright, mabuti pa nga magpahinga ka muna. Ako nang bahala dito. Kapag may balita sasabihin ko rin sa'yo kaagad. Humakbang siya saka ako niyakap ng mahigpit. Ginawaran niya rin ako ng halik sa aking noo. Gusto kong maiyak at magsabi sa kanya pero natatakot ako. Natatakot ako para sa kaligtasan ni James. Akala ko malakas at matapang na ako pero lahat yun nawala ng anak ko na ang pinag-uusapan. Lumayo na rin ako kaagad saka nagpaalam sa kanya na aakyat na. Baka tumatawag na si Rona. Iniwan ko pa naman sa kwarto ang phone. Sakto na kailangan na rin siya nila Liam kaya hinayaan na niya ako at bumalik na sa sala. Umakyat na rin naman ako kaagad. Sinigurado ko munang abala silang lahat sa kadali-daling bumalik sa kwarto. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Nang saktong pagpasok ko'y tumutunog ang cellphone ni Abby. Natataranta ko yung sinagot. Hello? Bakit ang tagal mo sagutin ang tawag ko? Don't tell me na sinabi mo na sa kanila. Nataranta lalo ako kaya mabilis ako nagpaliwanag. Sorry. Uminom lang ako. Hindi ko sinabi sa kanilang pinag-usapan natin. Huwag kang mag-alala. Are you sure, Alexa? Baka ginagago mo na ako. Maniwala ka, hindi ko sinabi sa kanila. Marunong akong tumupad sa usapan. Good. Once na malaman kong nagsisinungaling ka, papatayin kong anak mo. So ite-text kong address sa'yo. Katulad ng sinabi ko, ikaw lang ang pupunta. Walang Jovan o ang mga alalay niya. Ikaw lang ang kailangan ko, kapalit ng kaligtasan ng anak mo. Wait for my text. Naputol ang tawag. Napasapo na lang ako sa aking dibdib dahil sa kaba. Akala ko hindi siya maniniwala sa akin. Ilang sandali pa naka-receive na ako ng text. Labas na sa city ang address na yun pero okay lang. Hindi man pamilyar sa akin okay lang basta makita at maligtas ko lang si James. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Bumaba ulit ako. Buti na lang busy sila sa mga laptop kaya hindi nila napansin na pumunta ako sa kusina saka dumiretso sa likod para doon lumabas. Tumakbo ako palayo sa mansyon. Nang makalabas ng subdivision ay pumara agad ako ng taxi at nagpahatid sa aking kondo. Naka-off din ang tracker, GPS ng phone ni Habi para sigurado na hindi nila agad ako masusundan o mahahanap. Mahirap na't baka magalit si Rona at mapikon na sa akin. Sana hindi agad nila ako mapansin na wala sa mansyon. Tinigil kong kotse sa labas ng isang lumang bahay. Sobrang tago ng lugar na ito at magubat pa. Paano nalaman ni Rona ang lugar na ito? Kahit sino hindi agad-agad ito matutunton at hindi nila may isip na may bahay pala dito. Bago bumaba sa kotse, kinuha ko muna ang cellphone sa loob ng sling bag. Nadala ko saka ko binuksan ang tracker nito. Tapos tinago sa ilalim ng upuan na hindi agad mapapansin para hindi agad makita kung sakaling may utusan si Rona na halughugin ang kotse ko. Isa ito sa natutunan ko noon na maging advance mag-isip sa pwedeng mangyari. Alam kong sa mga oras na ito, hinahanap na ako ni Habi. Once na mapansin nilang bukas na ang tracker ng phone niya, siguradong hahanapin agad kung saan ang location. Bumuntong hininga ako saka bumaba na sa sasakyan. Napasa po ako sa aking dibdib at tila. Ako ginagapangan ng takot sa hindi malamang dahilan. Sa totoo lang, kung pakikipaglaban naman ang pag-uusapan, kaya ko makipagsabayan kay Rona. Kaso hindi ko pwedeng gawin yun dahil hawak niyang anak ko. Isang maling galaw ko lang, buhay ni James ang kapalit kaya kahit mahirap, kailangang magtiis. Ginala akong tingin sa paligid, napakaliblib talaga ng lugar. Sobrang abandonado. Kung wala siguro ako sa sitwasyon na ito, iisipin kong haunted house ang papasukin kong bahay dahil sa sobrang kalumaan nito. Wala nga namang mag-iisip na pumasok sa ganitong klaseng bahay at iisipin na may tao sa loob. Humakbang ako patungo sa gate na sobrang kalawang na at sira. Habang palapit ako ng palapit sa bahay ay tila ako hinahabol ng aso sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Kayo na ho ang bahala sa akin, piping dasal ko. Hindi ko alam kung anong sasalubong sa akin once na makapasok na ako sa loob. Nanginginig ang kamay na hawakan kong seradura sa kamahinan tinulak ang pinto. Nagbigay yun nakakatakot na ingay na akala mo nasa isa akong horror movie. Humakbang ako papasok sa loob. And there, naabutan ko si Rona na parang reyna na nakaupo sa single sofa habang may hawak-hawak na wine glass tapos nakangisi sa akin.
Sa tabi niya ay may 2 tauhan na tila statue dahil hindi man lang gumagalaw. You're finally here! Halika, maupo ka Alexa! Nakangising tura ni Rona. Buiset, ang sarap ingudngud ng mukha ng babaeng ito para mawalang ngisi. Once na makawala ako dito, sisiguraduhin kong isasama ko siya kung nasaan si Leon. Humakbang ako sa kanaupo sa upuan na nasa kanyang harap, saka diretso siyang tiningnan. Where is my son? Mas ngumisi naman ito saka inubos ang laman ng kanyang kupita. Saka maarteng tumayo. Naglakad ito patungo sa akin saka tumigil sa aking harap. Malamya niyang hinaplos ang pisngi ko at inayos ang hibla ng buhok kong nagulo. Mabilis kong inatras ang ulo saka siya tinitigan na may halong galit. I want to see my son, Rona. Where is he? Ginawa ko ng gusto mo kaya sumunod ka na rin sa pinag-usapan natin. Nandito na ako kaya sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko. Seryoso kong sambit. Tumawa naman ito saka umatras, tapos tinalikuran ako. Don't worry about him. Nasa itaas siya at natutulog. Hindi ko naman sinaktan ang anak mo. Bigla itong humarap ulit sa gawi ko. But this time, makikita na sa kanyang mga mata ang matinding galit. Saan ba nagmumula ang galit ng babaeng ito? Hindi ko talaga siya maintindihan sa part na ito eh. Ngayon na nandito na ako, ano ba talagang gusto mong mangyari? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung bakit ganyan ang pinapakita mong galit sa akin? Sa totoo lang, noong nasa restaurant lang tayong unang nagkita at ngayon ang pangalawang beses. So tell me, anong ginawa ko sa'yo para magalit ka sa akin ng sobra-sobra? Sunod-sunod na tanong ko. Tinapangan ko na rin para malaman ko naman ang dahilan, hindi yung nangangapa at nalilito pa ako. Mas lalo namang tumalim ang tingin niya sa akin. Iyon ang akala mo, Alexa. Pero ang totoo, matagal mo na akong kilala at malaki ang galit ko sa'yo. Marami kang ginawa sa akin kaya ito ng araw na paghihiganti ko sa'yo. Babawi ako sa lahat ng ginawa mo sa akin. Oras na ng paniningil. What? What is she talking about? Kailan pa kami nagkita? Mas lalo ako naguluhan. Hindi kita maintindihan. Hindi mo ako maintindihan sa ngayon. Pero kapag sinabi ko sa'yo yung totoo, siguradang magugulantang ka. Dahil sa'yo nasira ang lahat ng plano ko sa buhay. Dahil sa'yo nawala sa akin ang taong minamahal ko. Nasayang ang lahat ng effort ko. Hayop ka? Napasinghap ako't nanlaki ang mga mata nang sa isang iglap ay nasa harap ko na agad siya at sakal-sakal ako. Let me go. Hindi kita maintindihan, Rona. Wala akong ginagawa sa'yo. Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako. Napatigil ako sa pagsasalita nang masinigpitan niyang pagkakasakal sa akin. Sobrang nalilisik ang mga mata niya habang namumula ang muka. Jeez, napahawak ako sa aking leeg ng maras niyang binitawan yun. Hingal na hingal ako. Shit, akala ko malalagutan na ako ng hininga sa baliw na babaeng ito. Gustong gusto ko na siyang patulan pero hindi ko magawa. Akala ko tapos na siya pero napaigik ako ng maras niyang hilahin ng buhok ko para itingal ang aking ulo. Hindi ako magkakamali dahil ikaw ang babaeng pumatay sa dating ako. Ikaw ang dahilan kaya nagbago ako ng mukha ng kahit ang boses ko pinabago ko. Nagpa-surgery ako para hindi ako makilala ng lahat. Pinilit kong mabuhay para makapaghiganti sa'yo at kay Jovan. Nagtagumpay naman ako dahil hindi niyo ako nakilala. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Rinig na rinig ko lahat ng sinabi ng hayop mong asawa. Ilang taon ako nagtiis para sa paghihiganting ito. Kaya ngayon na kayang-kaya ko nang gawin lahat, hindi ako magdadalawang isip na iparana sa inyong impyerno. You know what? Hindi kita magalaw-galaw dahil nasa poder ka ni Leon. Kaya ang una kong ginawa ay makipaglapit sa asawa mo. Isusunod na lang sana kita, pero tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Namatay ang gagong Leon, kaya malaya na akong gawin ang gusto ko sa'yo. Taste the revenge of the person you underestimated. Iisa-isahin ko kayong lahat. Napapikit ako ng maramdaman ang pagdapo ng palad niya sa aking pisngi. Shit, hindi ko talaga maiisip kung sino siya. Nagpa-surgery siya? Dating siya? Wala naman akong ibang nakaaway sa nakalipas na taon ko hindi si... Biglang nanlaki ang mga mata ko. No, imposible. Sumabog ang warehouse na yun. Kitang-kita rin ang mga mata ko na wala na siyang buhay kaya papaano? Ngumisi si Rona. Mukhang may idea ka na kung sino ako. Finally! Yes! Tama yung iniisip mo, bitch! Ako to! Walang iba kung hindi si Monica. The girl you thought was dead. And I came back for my sweet revenge. Shit! Ngayon naiintindihan ko na si Habi. Itong sinasabi niya napapansin niya kay Rona na parang may kakaiba. Yun palang babaeng business partner naman niya ay walang iba kung hindi si Monica.
Napakalaking katanungan ang nasa aking isip. Papaano siya nakaligtas? Mali lang ba ako nang nakita? Sinong tumulong sa kanya? Marahas niyang binitawan ng aking buhok sa kayong inayos-ayos. Nagtataka ka ba kung paano ako nabuhay? Simple lang, niligtas ako ni Leon. Pagkaalis niyo, dumating si Leon at ang mga tauhan niya para iligtas ako. Sa likod lang kami dumaan at kayo sa pinaka-entrance. Siyang nagtago at nagpagamot sa akin. Hindi niyo nahalata, hindi ba? Matalino din naman kasi ang isang yun. Nabobo lang pagdating sa pag-ibig. So si Leon palang nagligtas sa kanya? Kaya pala. Mas naiintindihan ko ng lahat ngayon. Anyway, ngayon nakilala mo na ako. Alam mo nang gagawin ko sa'yo. Nakangisi nitong turan. Ngayon pa lang alam ko na magiging kawawa na ako sa kamay ng babaeng ito. Hindi ko siya malalabanan dahil hawak niya si James. Dalhin niyo sa itaas ang babaeng ito. Itali niyo. Siguraduhin niyong hindi makakatakas. Galit na utos nito sa 2 tauhan. Nataranta naman ako. Wait, I want to see my son. That's what we talk about. Gusto kong makasigurado na ayos ang anak ko. Ngumisi naman si Monica. Makikita mo rin siya, but not now. And don't worry, hindi ko siya sasaktan. Susunod ako sa usapan natin. Pasalamat ka't mabait pa ako sa lagay nito. Sige, iakyat niyo ng babaeng yan. Ihahanda ko lang ang gamit ko. Wait Monica! Sigaw ko habang hawak-hawak na ng 2 lalaki at hinihila ko paakyat sa itaas. Wala na akong nagawa pa nang marahas akong itinulak papasok sa kwarto ng 2 lalaki at persahang pinaupo. Buisit, anong gagawin sa akin ni Monica? Matapos akong talian ng 2 lalaki ay lumabas na ito ng kwarto. Kayang-kaya kong tanggalin ang pagkakatali nila sa akin. Unti-unti ko inalis ang pagkakabuhol nito sa aking kamay. Hindi magandang kutob ko sa balak gawin ni Monica. Sigurado na hindi ito tutupad sa usapan. Knowing her, kung tumupad talaga siya sa usapan, dapat pinakita niya na sa akin si James. Kailangan kong makaalis dito at puntahan sa kabilang kwarto si James. Kailangan naming makatakas dito. Kaya ko namang makipaglaban at sabayan sa kanila. Basta kailangan ko lang ng konting ingat para kay James. Hinagis ko kung saan ang tali sa mabilis na tumayo. Napangisi ako ng mapihitang seradura ng pinto. Ang bobo naman ng mga tauhan ni Monica. Hindi man lang sinarado ang pinto. Matagumpay akong nakalabas ng kwartong yun dahil hindi rin pala ako binabantayan ng mga damuhong yun. Pero okay na rin, at least hindi ako mahihirapan na patulugin sila. Maingat akong lumapit sa kabilang kwarto habang lilingat-lingat. Baka umakyat na si Monica at maabutan ako. Binuksan ko ng dahan-dahan ang pinto saka sumilip sa loob. Nalaki ang mga mata ko nang makita nakahiga si James sa kama. Gosh, ang anak ko! Pumasok ako sa loob at maingat na sinaradong pinto. Saka lumapit sa higaan kung saan tulog ang anak ko. James, anak, may hinang tawag ko dito. Pero natigilan ako nang makitang may sugat ang mga labi at noo. Nataranta naman ako sa kahinawakan ng kamay niyang may mga galos din. Shit, sinaktan siya ni Monica. Hayop na babaeng yun. Sabi niya hindi niya sasaktan ang anak ko. Pero shit, hindi siya tumupad sa usapan. Mangiyak-ngiyak ako habang pinagmamasdan ng kalagayan ng aking anak. Pati ito ay nadamay sa kalupitan ni Monica. Ano pa kayang ginawa niya sa anak ko? Napakuyom ako ng kamao. Ako na lang ang saktan niya, wag na wag lang ang anak ko. Ngayon kailangan na talaga namin na makaalis dito dahil hindi tutupad sa usapan ng hayop na babaeng yun. Pati si James ay dadamay niya. Malaki ang galit niya sa akin dahil sa nangyari noon. Hinding-hindi nito palalagpasin ang pagkakataon. Yumuko ako para marahang gisingin ito. James, baby, wake up anak, Mommy's here. Mahina kong tinapik-tapik ang kanyang pisngi. Umungol naman ito bago unti-unting minulat ang mga mata. Nang makilala ako'y pabalikwas itong bumangon. Mommy, you're here! Hindi makapaniwala ang sambit nito. Yes baby, ililigtas kita. Kaya mo bang tumayo? Tumangon naman ito pero may pag-aalangan sa mga mata. Ikaw lang po ba? Where is daddy? On the way pa lang ang daddy mo dito. Halika na. Sana nga on the way na sila dito. Pero mami, may mga kalaban. Baka mapano ka. Marami sila. Nag-iisa lang po kayo. Nangunot ang noo ko. Marami? Bakit wala naman ako nakita? Dadalawa nga lang ang tauhan niya. Of course Alexa, nagtatagong mga yun. Hindi naman pupunta si Monica na 2 lang ang tauhan nito.
Huwag mo nang isipin yun anak. Ang mahalaga sa ngayon makakatakas tayo habang abala pa silang lahat at hindi pa napapansin na nawawala ako sa kabilang kwarto. Nag-aalangan naman itong tumango saka umusog para bumaba. Inalalayan ko siya sa kanyang braso na mapaigik ito at tila nasaktan sa ginawa kong paghawak sa kanya. Tinaas ko manggas ng kanyang suot na t-shirt at kitang-kita ko doon ang malaking pasa. Shit, Monica. Gigil kong ana sa pangalan nito. Hayop siya. Pati bata pinatulan niya at dinamay. That girl, ma'am, she hits me. She was very mad, especially when I didn't cry and just let them hurt me. Napamaang ako. You what? Hindi ka umiyak? Umiling naman ito. No, ma'am. Hindi po ako umiyak. I want to be like you and dad who are strong and brave. And I am a big boy na po. Hindi ko alam pero napangiti ako ng tipid. Kuhang-kuha niya talagang katapangan ng ama. Mangiyak-ngiyak ko siyang niyakap. Humanda ka sa akin, Monica. Kaya pala ayaw mong ipakita sa akin ang anak ko dahil sinaktan mo siya. Kung kanina nagpipigil ako dahil ayaw ko masaktan at madamay si James, pues ngayon babawian ko siya. Mailigtas ko lang talagang anak ko ngayon at babalikan ko siya at magtutuos kaming dalawa. I'm so proud of you, son. Let's go. Umalis na tayo dito. Tumango ito sa kami dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Eto na naman ang kabog ng puso kong napakabilis. Dahan-dahan ko yung binuksan saka sumilip. Walang tao kahit sa hallway. Lumabas kami saka naglakad sa kabilang direksyon. Hindi kami pwedeng dumaan sa mismong entrance dahil nandun ang tauhan ni Monica. Saka baka nandun nagtatago lang ang mga ito. Baka sakaling may ibang daan. Sumilip ako sa mga bintana. Hindi naman kataasan ng bahay. Sakto lang kapag tumalon kami. Kaso si James baka masaktan. Sumilip ako sa kabilang bintana kung saan sira-sira na sa likod ng bahay na ito. Napangisi ako na makakita na nakalatag na foam sa mga nakatambak na kung ano-ano sa ibaba. Marumi yun pero okay na para sa tatalunan ni James. Lumuhod ako para pantayan ng aking anak. Hinalikan ko muna siya sa noo saka pinaliwanag ang gusto kong ipagawa sa kanya. Baby, listen. This window, sabay turo ko dito. Dito ka dadaan, tatalon ka para makalabas. You can do it naman, hindi ba? Seryoso naman itong tumango. Lihim ako napangiti dahil tutok na tutok talaga siya sa sinasabi ko. Kapag ganitong klaseng sitwasyon, maasahan ko na siya. Nakaka-proud kahit sobrang bata pa niya. Good, that's my baby. Kapag tumalon ka sa bintana, babagsak ka sa foam na nasa ibaba. Wala kasi tayong ibang dadaanan kung hindi dito. Kapag nakatalon ka na, gusto kong mauna kang tumakbo pupunta sa kotse na nakaparada sa harap ng bahay, alright? Biglang nangunot ang noo nito. I thought we jumped together. Why should I go first, ma? How about you? Mahina pero seryosong tanong nito. Don't worry, susunod si mami sa'yo. Sisiguraduhin ko lang na walang makakasunod sa'yo at hindi ka nila mahahabol. Ito ang susi ng kotse. Tapos sa ilalim ng upuan ng driver's seat, nandun ang cellphone ng daddy mo. Call him then hide where they won't see you. Don't go out no matter what, alright? Nababasa ko sa mga mata niya ang pag-aalangan. Alam kong nag-aalala siya pero yun ang magandang gawin. Kailangan niya makapagtago kaagad. Ayoko madami siya sa gulat masaktan na naman. Siguradong kapag nalaman nila Monica na wala na kami sa kwarto, hahanapin agad nila kami. Kailangan kong bigyan ng oras ang anak ko para magawa ang pinapagawa ko at makapagtago. Don't worry about mommy. I'll follow you there. Pipigilan ko lang ang mga tauhan ni Monica na masundan ka. I know you can do it, anak. Darating ang araw na maintindihan mong mabuti ang lahat at darating ang panahon na ikaw nang papalit sa daddy mo sa underground. Nakangiti kunturan habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Alam kong darating talaga sa puntong iyon. Ayaw ko man na maging leader ng organisasyon si James pero wala akong magagawa dahil pinapasa sa bawat henerasyon ang pagiging pinuno sa underground. Alam ko naman na magiging mahusay na pinuno si James katulad ng kanyang ama. Sige na anak, baka maabutan pa tayo ng mga tauhan ni Monica dito. Tumalon ka na anak. Be careful, okay? I hope you can do the first mission I gave to you, son. I believe in you. I believe in you. Go! Hinarap ko na siya sa bintana. Kumapit ito sa magkabilang kahoy, saka lumingon sa akin. I will do what you gave me on my first mission, ma'am. I will not disappoint you. I will hide and they will not find me. I will also call dad. But please, ma'am, promise me you will be okay. And you will follow me. Alright?
Seryosong tura nito pero nakikita kong pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. May baby is big boy na talaga. I will son, go na at baka dumating ng mga kalaban. Mag-iingat ka ha? Yes ma'am. Bago siya tumalon ay ginawaran ko muna ito ng halik sa ulo. Maging ligtas lang siya ay mapapanatag na ako. Ilang sandali pa tumalon na ito. Nakahinga ko ng maluwag dahil safe ang pagkakabagsak niya. Tumingala siya sa akin na siyang sinagot ko naman ng tango. Tumakbo na ito patungo sa unahan ng bahay. Alam ko magagawa niya ito ng maayos. Kahit sabihin na 5 taon pa lang ang anak ko, sa kakapanood niya sa training ko noon, alam kong pinag-aaralan niya rin sa kanyang isip ang mga galaw. Pinapakinggan din niyang tinuturo sa akin ng coach ko. Isa pa nung nasa isla pa kami, nagpapaturo na rin ito ng mga martial arts. Nang mawala sa paningin ko si James, sakto naman na nakarinig ako ng mga yabag. Shit, mukhang nandito na sila. Kailangan kong ihanda ang sarili ko. Mabilis ako nagtago sa isang sulok. Tangna, wala ditong mga bihag. Patay tayo kay boss kapag hindi natin nakita ang mga yon. Hindi mo ba hinigpitan ng pagkakatali sa kanya? Mahigpit, sigurado kung hindi siya makakawala. Sinungaling, ang dali nga lang kalagi ng tali nila sa akin. Eh kung mahigpit, bakit nakatakas? Ang bobo mo! Tangna mo, hindi ba nabanggit ni boss na italing mabuti? Sinunod ko yun. Magaling lang talaga yung babae kasi asawa ng mafia yun. Biyasa na sa ganitong kalakaran. Buisit, halika, hanapin na natin. Nandito lang yun nagtatago. Hindi naman natin nakitang bumaba. Isa pa nasa pinto tayo kanina at nakatambay. Tara, baka papaakyat na yun. Malalago tayo kay boss. Kayo sa kabilang side, kayo maghanap. Kami dito naman. Tara! Narinig kong yabag nila papalapit sa kinaroroonan ko. Nang tumapat sa aking pinagtataguan ay mabilis kong sinipa sa muka ang lalaki sa kasinuntok naman ng laking katabi niya. Tangna! Sabay nila akong sinugod. Mabilis naman ang mga naging galaw ko at sinabayan ng suntok nila sa akin. May ibubugan dalawang ito. Kaya nilang sabay ng galaw ko at mga suntok. May nakita akong maliit na upuan kaya sumampa ako doon saka kumuha ng buwelo. Saka tumalon at binigyan ng suntok ang lalaking nagtali sa akin kanina. Bumulagta naman ito sa sahig. Hinarap ko naman ang kasama niya na ngayon ay nanggagalaiti na sa galit. Pumapatol talaga ako sa babae. Hindi kita uurungan. Yeah! Napangisi ako saka siya sinalubong. Nagpalitan kami ng suntok na 2. Napatras ako ng salaging kong mga suntok niya. Shit! Kinuhanan ko ng buwelong kabila kong paa saka siya sinipa sa tiyan. Tumigil siya sa pagsuntok sa akin at namilipit sa sakit. Hayop kang babae ka! Muli itong sumugod. Sinalubong ko siya pero imbis na salubungin ng kanyang suntok ay dumausdos ako saka mabilis na tumayo at sinipa siya sa kanyang likod. Sumubsob ito sa kasamahan niya. Hindi ko naman sinayang ang oras. Nilapitan ko ito saka hinila paharap sa akin at 2 beses na sinuntok sa muka. Bumagsak ang lalaki sa kasama niya. Hingal na hingal ako saka tumakbo na sa kabilang direksyon. Pababa na ako ng hagdan nang makita ko na iba pa ang kasama ng 2 pinatulog ko. Hinabol nila ako pababa. Shit! Agaw atensyon na! May mga nakasalubong ako pero mabilis ko silang naiwasan. Para kami nagpapatentero, nakalagpas na ako sa kanila at patakbon sana sa pinto nang may maramdaman akong mainit na kung anong tumama sa aking balikat na siyang kinatigil ko. Hinawakan ko yun at naramdaman na may malapot na likido nang tingnan kong aking kamay ay may dugo. Shit! At sa tingin mo, makakatakas ka ng ganong kadali, Alexa? Dahan-dahan akong tumingin sa aking likod. Nandun si Monica at may hawak na baril at nakatutok pa rin sa akin. Ang lakas ng loob mong tumakas. Hindi ka marunong sumunod sa usapan. Galit na sigaw nito. Napangiwi ako nang humarap na ako sa kanya. Sinamaan ko siya ng tingin. Ako pa ngayon ang hindi sumunod sa usapan? Hayop ka! Sinaktan mo anak ko! Usapan natin hindi mo siya gagalawin. Pero demonyo ka? Pati bata dinadamay mo? Wala kang pusong babae ka! Galit kong singhal sa kanya. Tumawa na naman ito na parang nababaliw. Nagkita na pala kayo ng anak mong matigas ang ulo. Huwag akong sisihin mo. Dapat ang anak mong akala mo kung sinong magaling. Hindi sumusunod sa akin. Ayun, nagdilim ang paningin ko. Naalala kong kasalanan niyo sa akin ni Jovan, kaya napagbuhatan ko siya ng kamay. Lumalaban din eh. Pinahirapan pa kami. Naikuyom kong kamao ko. Pagbabayaran niyang ginawa niya kay James. Ako na ina niya, hindi ko sinasaktan ang anak ko. Tapos siya. Hayop ka!
Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa anak ko. Angil ko takmang susugurin siya. Nang itapat niya palalo sa akin ang baril niya. Sige, subukan mong lumapit. Hindi ako magdadalawang isip na iputok ito at papatayin ka. Ang tapang mo Gusto mong unahin kong patayin ang pinakamamahal mong anak? Imbis na mabahala at matakot ay inisihan ko siya. Sa mga oras na ito, siguradang tinawagan na ni James ang kanyang ama at naghahanap na ito na mapagtataguan. Sa tingin mo may papatayin ka pa? Sabi nga nila, matalino man ang matching, naiisahan din. Tatakas ba ako na hindi ko kasama ang anak ko? Monica. Mapanginis akong umiling-iling na siyang kinagalit nito at binalingan ng mga tauhan niya. Nasaan ang bata? Sumagot kayo! Boss, hindi pa po namin nakita Pagdating namin kanina sa kwarto, wala na sila. Tapos naabutan na namin ng babae na tumatakbo pababa na hagdan. Paliwanag ng lalaking kasama ng dalawang pinatulog ko. Shit! Ang bobobo nyo! Hanapin nyo! Siguraduhin nyo makikita nyo ang batang yon! Kung hindi, kayo ang papatayin ko! Galit na sigaw nito sa ibang tauhan niya. Nagsitakbuhan naman ito palabas. Mas lalo akong napangisi. Good luck kung mahanap niyong anak ko. At ikaw na babae ka? Muling bumaling sa akin si Monica at nang madali akong nilapitan. Napangiwi ako ng hatakin niyang buhok ko saka sinabunutan. Hayop ka? Naisahan mo rin ako? Nasaan ang anak mo? Saan mo siya pinapunta? Sagot! Kahit ang sakit-sakit na pagkakasabunot niya sa akin, hindi ako nagpakita ng kahit ano. Walang emosyon ko siyang tiningnan. Bakit ko sasabihin sa'yo? Mamamatay muna ako bago niyo malaman. Tangina ka? Pumaling sa kabilang direksyon ng mukha ko nang hampasin niya ako ng kamay niyang may hawak na baril. Nalasahan kong dugo sa aking bibig. Mayabang ka Pues, tingnan natin kung hanggang saan yung tapang at kayabangan mo. Fidel, June, kunin yung babaeng ito at dalhin sa itaas. Magtutuos kaming dalawa. Pabalian niya akong binitawan. Muntikan na ako matumba pero nasalo agad ako ng dalawang lalaki na inutusan niya. Napangiwi ako ng walang pakundangan na hinila ko ng lalaki kung saan may tama ako ng bala. Shit, dugo yun ng dugo. Kapag hindi ito tumigil, siguradong maubusan ako ng dugo at pwedeng ikapahamak ko. Ano kayang mangyayari kay Alexa ngayong hawak na din siya ni Rona? Malaman kaya ni Jovan ang kinaroroonan ng asawa? At ano kaya ang nangyari kay James? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.